So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, alam naman po natin na merong 4 na impeachment complaint na kakaharapin itong si Inday Lustay. So yung pang-4 nga po ng pag-uusapan ngayon natin, ang nag-file nito ay si Congressman Benny Abante at saka si Congressman Paulo Ortega. So ngayon, merong bali-balita ngayon mga Streetwise, no? Na itong pang-4 nga po na impeachment complaint kay Sara, ang pasimuno daw nito, ang promoter daw po nito, ay si Martin Romualdez. So napaka-credible po ng source natin dito. Kilala niyo kung sino? Si Toby Chanco. Gago, hindi, ewan ko lang, no, napaka-malisyoso talagang bakla nito, no? Ewan ko, no? So sige. Ang point natin dito, sige, sabihin na nga natin totoo. No? Kahit hindi naman totoo. Pero for the sake of the argument lang ng katangahan ni Toby Chanco, sabihin man natin totoo na si Martin Romualdez ang pasimuno niyan. So ano ngayon? Oh, kung si Martin nga po yan, buti pa nga si Martin gumagawa ng paraan for accountability. Eh ikaw, Toby Chanco, buha ka ng ina ka, bintang kay Martin Romualdez na sangkot yan sa manumalang flood control, hindi mo naman dinidemanda. Oh, puro ka ngaw eh. Putang nung bakla na to eh. So, tingnan nyo to para makuha natin yung point dito, no? Ito yon. Ito. So, 4th impeachment na complaint versus Sara Duterte filed. So, February 18 pa pala ito, no? So, ito nga po yung huling-huli. So, nag-file nito, wait lang para makuha natin yung point natin. Okay. Yan. So, nag-file pala nito. A 4th impeachment complaint was filed Wednesday in the House of Representatives against Inday Lustay, no? Centering on allegations that she failed to fully disclose assets in her statement of assets and liabilities and net worth. Sasalian nga po ito, no? And may have amassed unexplained wealth disappropriate to her lawful income. So ito yung nag-file, no? The verified complaint filed by Attorney Nathaniel Cabrera and endorsed by House Committee on Human Rights Chair Benny Abante and Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega was formally received at 6:34 p.m. Okay. So ngayon mga kababayan, no, ang drama ngayon ni Toby Chanco. Di ko alam ba tayo tigilan si Martin, no? So baka bakla nga talaga to. Bakla nga talaga siguro yan si Toby Chanco. Lakas ng lakas ng crush niya kay Martin Romualdez eh, pero ang drama ngayon ni Toby Chanco magkapartido daw si Paulo Ortega at saka si Martin Romualdez. So kaya may basbas daw ito ni dating speaker ng Martin Romualdez. Ang tanga talaga nito. So actually ito yung nakakainis na na interview niya dito, na panoorin natin to. Tingnan niyo to. Number 1 yan. Number 2, bago pa lang magpasko, I think November, nag-recommenda na yung ICI and even yung DPWH na file ng plunder charges, hindi lang si Saldico, kundi si former Speaker Martin Romualdez. So November yon. Pebrero na tayo ngayon. So December, January, February. 3 buwan niya. Wala pang na-file na... Hindi ka mag-file. Hoy, gago. O Toby, ba't hindi ka mag-file? Huwag ka mag-file ng kaso. And by the way, yung mga kababayan, no, wala pong binabanggit ng ICI na mayroong kinalaman po si Martin Romualdez sa manumalang flood control. Ang nagsasabi lang naman nito, si Toby Chanco. So, ikaw mag-file. Puro ka ngaw eh. Mga kababayan, no, hindi ko talaga alam kung ano ba talaga yung pinanghuhugutan nito ni Toby Chanco, kung bakit init siya dito kay Martin Romualdez Kasi pag yung ibang tao dito mga Streetwise, pag sinabing ay walang kinalaman yung tao na yan sa flood control, titigilan na yan siya talaga pinipilit niya talaga na may kinalaman si Martin. And then talaga na-connect na niya pa talaga ito dito sa pag-file nga pa ng impeachment ni Sara. Tignan niyo kung paano niya kinonect. Gago rin to no? Na kaso kay former Speaker Martin Romualdez. No? Yun ang frustration ko. And we have to realize, no, Mavic, tignan natin yung 4th complaint, di ba? Yung 4th complaint, ang nag-file niyan, isang senior member ng Lakas na deputy speaker pa. Sino ang presidente ng Lakas? Sino ang head ng Lakas?
former Speaker Martin Romualdez. Diba? So, hindi ako naniniwala na ang isang ganitong kalaking bagay ifa-file ng isang leader ng lakas nang hindi nagkukonsulta kay former Speaker Martin Romualdez. Ang tingin ko pa nga dyan is siya ang may gusto na ma-file yan. Chismoso talaga to, no? Chismoso talaga to. And then, by the way, mga kababayan, no? Kung si Paolo Ortega po yung tumanggap ng impeachment complaint na yan, hindi na po nakakagulat. Kasi po, from the Blue Ribbon Committee ng House, at saka Quadcom, at saka pag-imbestiga po sa mga Duterte, andun na yan si Paolo Ortega. Hindi na po bago sa kanya yan. Ito, kung makapagbintang nito, akala mo, palamunin mo si Martin, ha? Anong mukha nito? Sarap sampalin talaga mukha nito. Ewan ko ba? Napaka-illogical. So, tinan nyo to, ha? Kung paano niya kinonekta kay Sara. Sige. Okay. Yung isa naman nag-file is a leading member of NUP. Di ba? So, ang kung titingnan natin, yung Lakas has 100 plus members, yung NUP has 40 plus members. So, kung nagsuporta yung mga ka-party mates nila sa kanila, hindi ko alam kung susuportahan, kung magsuporta yung party mates sa kanila, makaka 1/3 yan. Pero, on the other hand, kung ikaw naman ay member ng isang partido at hindi ka susuportahan ng iyong party mates, will you even file? Di ba? Yan yung mga tanong eh. So ako naniniwala, doon sa Lakas, talagang may imprimatur yan ni former Speaker Martin Romualdez. Nakakagalaw pa po ba siya? Ngayong wala naman na siya Hindi, siya ang presidente ng Lakas. Lakas. Diba? Siya ang presidente Yun ang pwede niyang gamitin. Ng Lakas di ba? Opo. Tsaka simple lang yung tanong eh. Kung ikaw ba si former Speaker Martin Romualdez, gusto mo bang ma-impeach si Sara o hindi? Definitely gusto niya, di ba? Opo. Di ba? So, Kasi nangyari. Ito na, no? Lalabas na yung pagiging DDS ni Toby Chanco dito. Tinan nyo. Naman na po kasi last year yan. Hindi po ba? Kaya lang, hindi nga lang natuloy sa Senado. So, Hindi ngayon... lang yun eh. Assuming he gets away with accountability dito sa administrasyon na nito. I'm sure, kung manalo si VP Sara as president, he will not get away with accountability, di ba? Ayun. Diba? Puta, DDS talaga tong gagong to no? Oh, sabi ni Toby Chanco, yun kung makakatakas si Martin dito sa PBBM admin. Pag si Sara naging presidente, hindi makakatakas yan. So pinopromote muna si Sara. So pinopromote muna pala si Sara para dun sa mga mahinang utak. Oh, in the first place mga ka-streetways, no? Walang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Ano sinasabi natin? So ngayon, kung i-connecta ito ni Toby Chanco kay Sara sa 2028 election, pilit na pilit po ito. Pero para sa akin, ang labas ito, pinopromote niya na po si Sara. Grabe to, no? Puta, babayaw ni PBBM, ganito, DDS pala. Oh. Alam nyo, no, tulad nga ng sinabi ko nga kanina, kung talaga may ebidensya itong si Toby Chanco, i-demanda niya na. Magdemanda ka, putang ina mo naman pala eh. Oh. Pero kasi hindi pwedeng ganyan na puro ka forma. Puro forma lang alam kasi nito eh. Bukod sana, alam niyo yung maporma, yung maganda tingnan, may ganun eh. Pero ito si Toby Chanco, yung forma niya masakit sa mata. Kasi mga kababayan, no, ito, saan na ba tayo? Oh. Dito tayo. So kasi mga kababayan, no, kung si Martin Romualdez na naman pag-uusapan natin, napakabihira magsalita. Diba? Kaya nga mahina siya sa mga survey eh. No? Pero makita natin yung trabaho. Malamang kaya niinggit niya si Toby Chanco. So tingnan nyo to, no? Naalala niyo yung pinangako po ni Cayetano? No, 10K per family, still a proposal. Sabi ni Cayetano yan. Oh. Diba? Putan, ang daming nauto nito. Ang daming naloko dito kay Cayetano sa 10,000 pesos na yan. Ganyan kababa pala, no? Yung utak ng mga ibang kababayan at mga Pilipino. Nag-promote lang ng 10,000 pesos, binoto na. Diba? Pero by the way, mga kababayan, no? Kung 10,000 pesos lang may pag-uusapan na pamimigay sa mga may hirap, nagawa na po ni Martin Romualdez yan sa pagpasa ng batas. So ito, no? Cash grants from DSWD, AKAP, program range from 1,000 pesos to 10,000 pesos based on social workers assessment. O sabi ng PSB yan. So tanda natin mga kababayan, no, yung ganyan mga AKAP na yan, yung mga AX na yan mga kababayan, hindi po magre-release ng pondo yan kung wala pong basbas or wala pong legislation
galing po sa Congress. Oh. Ibig sabihin, no, yung pinangako po ni Alan Peter Cayetano na 10,000 pesos, nagawa na po ni Martin yan noong 19 Congress. Oh. Ewan ko dito kay Toby Chanco, malamang kaya niinggit kay Martin Ang daming nagawa ni Martin. Ito, tira niyo pa to. Kaya nga ako mga kababayan, tuwan-tuwa talaga ako dito kasi tingnan niyo to Speaker Martin Romualdez push for increased PhilHealth coverage for kidney patients, resulting in doubling the hemodialysis session coverage from 2,600 to 4,000 to 5,200. No? He aimed to ease the financial burden for over 1 million Filipinos with chronic kidney disease. No? So, nag-push pala talaga na para magkaroon nga po ng libreng dialysis. Libreng dialysis ito is legislation din pala. Kay Martin din pala. 19 Congress. No, sa tulong din po ng mga ibang congressman syempre. So kaya malamang ganyan, kaya galit ito. Kaya galit tong itong si Toby Chanco Kita nyo, di ba, puta na ang bobo no? Pilit na pilit no? Na si Martin Romualdez may pakananyang impeachment complaint ni Sara. Sana nga totoo. Kasi di sabihin may paninindigan talaga si Martin. Ikaw, puro ka ngak-ngak, wala ka pa napapatunayan. Puta yung nabotas na balwarte mo, bulok. Yun nyo to pa yung mga nagawa ni Martin, no? Ano ba to? Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez has actively spearheaded campaigns against alleged, yung onion cartels. Di ba? Tinan ninyo yung pagpasok po ng PBBM admin, niyari po tayo ng mga kartel. Kasi inisip ng mga kartel, bago presidente, baka makalusot tayo. Yun naman pala, ang pinaka pasimuno pala kung bakit nawala yung mga onion cartels pa na yan, si Martin din. Kasi ito So, action against cartels, Romualdez 1, 12 onion traders and importers against operating as a cartel. So, 12 kumpanya, iwardingan nga po ni Martin. No, tapos, he supported the Bureau of Customs in raiding the warehouses which uncovered approximately 150 million worth of smuggled hoarded onions and garlic in 2023. At syempre, mga kababayan, yung legislative focus natin, trabaho ng congressman talaga yan. The House of Representatives has investigated these allegations to protect consumers from artificial shortage and price. So, wala lang, no? Si Toby, wala lang. Tanga-tanga lang. Di ba? So, yun mga kababayan, well, need din sa akin, for the sake of the argument lang naman talaga. No? Kung si Martin nga po yung may pasimuno niyan, walang problema. At least pinaniniwalaan ni Martin yung kanyang paninindigan, no? Ginagawa niya yung kanyang paninindigan, no? Kung si Martin, walang problema yan Pero ang point natin dito, bintang ng bintang to si Toby Chanco na ilang taon niya nang ginagawa yan, bintang ng bintang, pero ni minsan wala siya napatunayan ni isa. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, masabi niyo nga po dito, sa panibagong pautot na naman to ni Toby Chanco. Akala ko tumigil na siya, no? Hindi na po speaker si Martin. Ano pa pang gusto mo? Di ba kung gusto mo maging speaker, walang may gusto sa'yo. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, yung masabi nyo nga po dito, so pa-comment lang po sa baba, at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe, di na makalabisan, pa-share na rin po na content natin ngayon. So thank you mga streetwise, kita na lang ulit tayo, sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.